bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your Can you eye. help mommy? Can you help mommy? Kaninang umaga, naglakad kami ni Destiny. Gusto kong mag-isip, and at the same time, hindi din maganda yung pakiramdam niya kagabi. Kaya sabi ko, mas okay na, mag-sun bath. Tapos nag-breakfast kami sa labas. Pag uwi dito, linis, ayos ng pang lunch niya. Magtutupi ako ng damit. Tutupi ako ng damit, guys. So, ngayon, papunta na ng airport sila Papa. Kanina nag-message sa akin si Papa, guys, na hindi niya daw mapigil yung luha niya. Kasi siguro nag-sink in na ba dahil papunta na sila ng Bohol. Tapos, yun, nasa bus siya ng mga kapatid ko. Nasa bus sila. Alam mo yung iba kasi kapag may ginagawa ka, diba? Parang naaaliw mo yung sarili mo. Lalo pa si Papa. Laging may ginagawa. Pero kanina, nasa bus siya. Siyempre, nandun na yung nakaupo lang siya. Tapos nasa bintana pa siya. Siyempre, nakatingin siya sa labas. Nandun na yung ng moment of na-realize niya na yung katotohanan. Kaya nag-message siya sa akin. Nahihirapan daw siya. Hindi niya daw mapigil ang hindi umiyak. And nalulungkot ako, guys, kasi ang pangit nung dahilan ng pag-uwi niya. Ako sabi ko nga, di ba nakaraan, hindi ako magkukunwari, marami akong alam dahil yun nga, hindi naman kami lumaki magpinsan. Pinsang buo ko siya, guys, dahil anak siya ng kapatid ni Papa. Sabi ko kay Papa, ako nga na walang experience, hindi ko nakasama, nasasaktan nga ako. Ano pa kaya sila na marami silang pinagdaanan sila na magkakasama, diba? May ikikwento lang ako sa inyo, guys, na gusto ko siyang ikwento dahil hindi siya mawala sa isip ko. And pasensya na kayo kung medyo magiging ako, hindi ko makontain niya, makayang yung emotion ko. Malungkot talaga ako, guys. Malungkot ako para sa kanya, sa nangyari. Malungkot ako para sa mga naiwan niya, yung ganun. So, may gusto lang ako i-share sa inyo, guys, na hindi mawala-wala sa isip ko. Nung nakapag-realize na ako na gusto ko na makipagkita sa kanila, 2014 yun. Pumunta kami ng Bohol. Tapos, sinakto ko na anniversary ng tatay at saka nanay ko. Wedding anniversary nila. Tinanong ko si It. Kasi susurpresahin ko si Papa. Hindi alam ni Papa. So, si It lang yung alam. Si It lang yung may alam. Nag-meet kami ng kapatid ko sa sa Bohol. Nagpunta siya dun sa hotel na pinag-stayhan namin, and then kinabukasan bumili kami ng bouquet ng rose, tapos ng cake. Yun yung dala ko na pumunta doon sa kay nanay at saka tatay. Tapos ang laging bumabalik sa utak ko, hindi ko alam kanina pa, yung araw kasi na yun, yung first time na nakita yung pinsan ko. Nanay at saka si tatay ko, may memory ako sa kanila. Hindi ko alam, pero hindi sila nawala sa utak ko. Pero yung pinsan ko, wala akong idea sa kanya. So, pagdating nung, hindi ko na maalala kung paano kami doon pumunta. Nag-tricycle yata kami. Pasensya na, hindi ko na maalala. Anyway, pumunta kami doon, ni It. Tapos, pagbaba ko sa may kasi parang may daan yun, may maliit na daan, tapos may parang
parang, ano ba, parang area na may simento. Ewan ko kung basketball court ba yon. Tapos, may maliit na bahay. Yun yung kubo ni nanay at saka ni tatay. Tapos, pagdating namin, ang agad na sumalubong, si Papa. Yun, si Papa, yun ang first na magkikita kami for the very first time na tinignan ko yung mata niya. Talagang, alam mo yung hinag ko siya. Yun yung first time na naalala ko, first time sa buhay ko na hinag ko siya. Tapos may nakita nga akong girl, may bitbit siyang bata. Tapos lumapit siya sa akin, nag-bless siya ba. Tapos naisip ko agad na, yun, pinsan ko siya. So yun yung first meeting na tinatawag ako ng Bible ko, guys. Ano ang oras na yun? 4:38. Kung saan man, kung anong mabuksan natin na kasi hindi ko alam, parang tayo nakakuting ng tingin eh. Ito guys, may dalawa akong Bible. Ito yung Bible ko na bigay ng church na nagpabaptize ako sa Seventh-day Adventist. Ito nakasulat June 17, 2003. Dear God, thanks for all your love and blessings. May. Although I try to read my Bible, guys, but I will be very honest, hindi ko nagagawa na talaga active mag-read ng Bible. So binili ko to kasi gusto kong matuto magbasa ng Bible like accordingly talaga na kasi 'di ba maraming hindi ko alam yung paano magbasa ng Bible talaga na maiintindihan mo. Binasa ko to before pero chronologically napansin ko lang na kapag ganun siya magbasahin, hindi mo siya maiintindihan talaga. Randomly open lang natin siya. Okay, gusto ko mag-open dito. Nasa ano tayo? Ezekiel chapter 4 verses wala ang Ezekiel hanggang ano lang siya, verse 17. This change kasi yun yung hinahanap natin eh. Chapter 4 verses 38. Okay, ito nasa 2 Chronicles ako now. Chapter 4 hanggang ano lang din 22. Wala akong mahanap, guys. Okay, sa Song of Solomon 16. Jeremiah. Hinahanap ko kasi yun, guys, yung may chapter 4. Ayan, meron. Jeremiah chapter 4 verse 38 ang hanapin natin. 38. Wait a minute. Hanggang 31 lang ang Jeremiah. Kasi feeling ko may word para sa akin. So, hanapin natin ulit. I'm here sa Ecclesiastes. Wala din, guys. Hanapin natin, huwag tayong napagod. Kasi para akong mas gusto ko siyang hanapin. Yun, meron, guys. May nanap na ako. Mark chapter 4. Hindi ko alam kung ba't ako naiyak. Mark chapter 4 verse 38.
Okay, Mark chapter 4 verses 38. But he was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Yung topic nila guys is Jesus comes a storm. Let us go across to the other side, and leaving the crowd, they took him with him in the boat, just as he was. And the other boats were with him, and a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat. So the boat was already filling, but he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with a great fear and said to one another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him? Ang ganda. Lagi ko itong sinasabi na hindi ako yung religious na tao na talagang I pray religiously. Hindi man ako yung super religious na tao, yung ganun. But I believe Him. I believe in God. And alam ko din na utang na loob ko lahat kung ano yung mga na overcome ko ng mga pagsubok sa buhay ko. Alam ko na hindi ako mag-isa. And lalo na yung mga kapag yung glory, yung sobrang saya ko at saka sobrang lungkot ko, lagi ako naghahanap ng comfort sa words niya. Kaya I'm happy na binuksan natin yung Bible, and ang ganda ng message guys. Ikakalma niya ako ano man yung storm na nangyayari ngayon sa buhay namin, na nandyan lang siya, na gusto kong paniwalaan na kung yung hangin nga at saka yung dagat na nag-obey sa kanya, diba? Tayo pa ba kaya? So gusto kong maniwala, gusto kong i-feel na hindi niya kami pababayaan, na hindi niya tayo pababayaan, lalo na sa sitwasyon na ngayon na sobrang lungkot ng pamilya. I love that guys. I love it. So kapag may time guys na parang dumating sa point ng buhay nyo na out of nowhere gusto nyo magbasa ng libro or magbasa ng Bible, tingnan nyo kung anong oras nyo naisip. Kasi yun ang ginagawa ko. Kung anong oras, yun ang hinahanap ko na verse, kasi feeling ko parang may word na para talaga sa akin. And nakita nyo naman maraming beses natin siyang hinanap, pero
every time na mag-open tayo ng Bible, lahat ng writing na the verse na napuntahan natin walang hanggang 38. So ngayon we have a new verse na maganda. It's Mark chapter 4 verses 38. Pero binasa ko din yung 35. Ngayon I feel better. Dati alam niyo ba, yung sobrang hirap ng buhay ko. Like, hirap na hirap yung buhay ko. Like, sobrang yung, ano pa nun, kakaalis lang ng mother namin nun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinuha ako ng father ko to live with them. Sobrang lungkot ko. Hindi ko alam kung talagang iiwanan ko ba yung mga kapatid ko or kung ano yung gagawin ko. Alam niyo ba, ang ginagawa ko everyday is bago ako bumangon sa morning, magde-devotional prayer ako. Tapos bago ako matulog, nagpe-pray din ako, guys. Yung alam mo yung pray talaga na feeling ko nakadepend yung buhay ko. Talagang nakaluhod ako, pinipraise ko siya bago ako nag-pray. Tapos wala akong Bible nun. But for some reason, hindi ko maalala kung sino nagbigay sa akin or saan ko nakita yung maliit na Bible, guys. Yung maliit talaga. Yung parang 1/4 lang nito. Yung hindi ko nga alam kung saan nagbigay sa akin nun eh. Kahit anong verses lang. Basta mabasa ko lang yung Bible. Tapos kumakanta ako ng God will make a way. Yun yung ginagawa ko. Yun yung doon ako kumukuha ng lakas. Everyday yun. Kahit hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Wala akong alam. Wala akong idea kung ano mangyayari sa buhay ko. Dusta, baby. Food, but I had to get on food. Hey, here. You should drink your water, my love, okay? Love you. Can I play with Kuya sitting down? The movie a lot. I don't want you to get tired, though. Can I play with your computer? What can Kuya use? There's Roblox. Kuya download it. It's your working computer. That's why working computer. The laptop? Yes, the laptop. Okay, ask Kuya to do. I ask Kuya. But be very careful because I don't want you to break it.